Namahagi rin ng tulong si Pangulong Aquino sa mga biktima ng bagyong Maring at Habagat sa lungsod ng Mandaluyong. Sa kanyang mensahe, tiniyak ng Pangulo ang mga programang magbibigay proteksyon sa mga mamamayan tuwing panahon ng kalamidad. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagkilos ng gobyerno para maiwasan ang pinsala sa buhay at ari-arian ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at karatig lugar dahil sa baradong waterways. Dalawang malaking establishment na iligal na nakatayo sa waterways ang pinakakasuhan ng Pangulo sa Department of Justice. Ilang araw matapos magkasakit ng libot ang Pangulo upang personal na makita ang kalagayan ng mga biktima ng baha, kabilang na dito ang evacuation center sa Mandaluyong Elementary School. Last night, pinapano po kay Secretary Laila, status ng mga cases yung mga nag-i-impede ng ating waterways. No? Specifically, yung mga may kaya na medyo malalaking mga establishmento. So, hindi ko na muna babanggitin yung mismo kumpanya o dalawang kumpanya dahil mag-file na una-muna na civil suit tapos criminal suit. The end point being to be able to demolish these legal structures, makadalo yung tubig. Hiniling din ng Pangulo ang kooperasyon ng mga nakatira sa mapanganib na lugar para sa agarang paglilikas. 80 pamilya mula sa Mandaluyong ang maililipat na sa mas ligtas na lugar sa susunod na buwan. Sa Mandaluyong City, personal na namahagi ang Pangulo ng relief packs na may lamang 10 lata ng sardinas at corned beef, kape, bigas, kumot at banig. Ngayon, maganda rin yung cooperation ng ating mga kababayan na yung nakikiisa na paglikas dito sa mga danger zones. Dito ka sa Mandaluyong, the-report by next month, yung first 80 families, tapos na yung Dialogo-Lao, makakalipat by next month. Hindi na yung masalimuot yung proseso sa paglilikas sa kanila sa mas maayos sa lugar. Nanatili kasing target ng gobyerno ang zero casualty sa panahon ng kalamidad. Mahigit 200,000 pamilya o 1 milyong katao ang apektado ng baha sa Metro Manila. Yung casualty so far na na-report sa atin, mga 8. Siyempre, bawat isa namatay, hindi okay sa atin yan at gusto natin mapabawas. Maganda yung balita naman na walang na-isolate in the sense na hindi maabot. Mukhang lahat ng communities na apektado, ang report sa atin ay napuntahan at naasikaso. Linggo pa lamang na makita ng Pangulo ang pagtaas sa bunsod ng habagat sa Metro Manila. Kaya agad nitong inalerto ang mga kinauukulang ahensya. Buwelta ito ng Pangulo sa kanyang mga kritiko dahil hindi agad ito nakita na bumisita sa mga apektadong lugar. Yung meeting cabinet kong kinukulit ko since Sunday. No? Yung Sunday kasi, birthday ng kapatid ko, meron kami konting salo-salo, pauwi, nakita ko yung baha dito sa Osmeña na talagang sinbama medyo si Secretary Suliman na naalala ko, pabalik pa lang galing ng Bicol. Sa nag-abot tayo sa Quezon, at tinatanong ko kung ready na tayo dahil nga yung doon ko nabasa yung red na warning ng pag-asa tungkol sa dami ng ulan. No? Secretary Singson, natawagan ko after si Yusek Tolentino dahil nga tinatanong ko may magagawa ba tayo dito sa umiipon na tubig. Sunday pa lang to. No? Si Chairman Tolentino was another one na yung mga pumping stations, si Mayor de Guzman na Marikina ay atin yung tinanong dahil nga para rin doon yung kanilang mga warning. Alam mo pati yung warning na sinasound nila. At the end of the day, siguro the proof is in the pudding. Kung pumalpak yung gobyerno, para kayo kung nasisi kaliwat kanan, kung maganda naman ang ginagawa ng gobyerno ngayon, baka pwede na rin ako madamay doon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.